Si Don Rafael ang pinakamayamang tao sa bayan. Malaki ang kanyang bahay, mataas ang gate, makintab ang sahig, at laging tahimik ang paligid. Maraming sasakyan sa garahe, maraming negosyo sa iba't ibang lugar. Laging puno ang kanyang bulsa, pero kahit ganoon, malamig ang kanyang puso. Araw-araw, abala siya sa pagbilang ng kita. Nakaupo sa kanyang opisina, nakatingin sa mga papel at numero. Para sa kanya, iyon ang sukatan ng tagumpay. May mga taong lumalapit sa kanya, mga humihingi ng tulong, pero hindi siya tumitingin. Magtrabaho ka, maiksin niyang sagot, at agad siyang babalik sa kanyang ginagawa. Sa kanyang mundo, walang puwang ang awa, walang lugar ang malasakit. Habang patuloy siyang yumayaman, hindi niya napapansin. Unti-unti namang nawawala ang init ng kanyang puso. At sa gitna ng kanyang karangyaan, may isang bagay na kulang, isang bagay na hindi nabibili ng pera. Isang araw, may kakaibang naramdaman si Don Rafael. Mabigat ang kanyang ulo. Parang umiikot ang paligid. Minsan, nanlalabo ang kanyang paningin. Pero tulad ng dati, hindi niya ito pinansin. Pagod lang ito, sabi niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa trabaho. Mas pinili niyang tapusin ang mga papeles kaysa alagaan ang sarili. Lumipas ang ilang araw. Lalong lumala ang kanyang pakiramdam. Hanggang isang umaga, nagising siya sa isang mundong wala ng liwanag. Dilat ang kanyang mga mata, pero wala siyang makita. Sinubukan niyang igalaw ang kamay, hinawakan ang kama, ang mesa, pero puro dilim. May tao ba? Mahina niyang tawag, walang sumagot. Sa unang pagkakataon, kinabahan siya. Ang dating malinaw na mundo, biglang nawala. At kahit gaano karaming pera ang meron siya, wala itong nagawa para ibalik ang kanyang paningin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na takot. Isang takot na hindi kayang tanggalin ng yaman. Sa mga unang araw, maraming bumisita kay Don Rafael. May mga nagdala ng pagkain. May mga nagtanong sa kanyang kalagayan. May mga nagsabing handa silang tumulong. Ngunit hindi nagtagal. Unti-unti silang nawala. Ang mga yabag sa kanyang bahay ay kumonti. Ang mga boses ay naging mahina hanggang tuluyang nawala. Ang mga kaibigan hindi na nagpakita. Ang mga kasosyo, abala na raw sa iba. Maging ilang kamag-anak, may dahilan din para hindi bumalik. Naiwan si Don Rafael sa katahimikan. Sa malaking bahay na dati ay puno ng tao, ngayon ay halos wala nang dumadalaw. May tao ba? Muli niyang tawag isang araw. Walang sumagot. Doon niya naramdaman ang bigat ng pagiging mag-isa. Ngayon siya na ang nangangailangan, pero wala nang gustong tumulong. At sa kanyang isip, unti-unting bumalik ang alaala ng mga taong dati niyang tinanggihan. Mag-isa si Don Rafael sa kanyang malaking bahay. Tahimik ang paligid. Wala nang yabag. Wala nang ingay ng tao. Ang dating buhay na lugar, ngayon ay malamig at tila walang laman. Nakaupo siya sa isang sulok, hawak ang kanyang tungkod. Nakikinig sa bawat tunog, hangin, pinto ang gumagalaw, at sarili niyang paghinga. Unti-unti niyang naramdaman ang lungkot na dati ay hindi niya pinapansin sa iba. Masakit pala ang hindi mapansin. Masakit pala ang maiwan. At sa gitna ng kanyang malaking bahay, naramdaman niya kung gaano kalaki ang espasyong walang laman sa kanyang puso. Isang araw, may narinig si Don Rafael sa labas ng kanyang bahay. Isang boses na magaan, masayahin. May tunog ng pagwawalis. May mahinang pag-awit. Napansin niya ito dahil matagal na niyang hindi naririnig ang ganitong uri ng ingay. Lumapit siya sa pinto, dahan-dahan. "May tao ba diyan?" tanong niya. "Meron po," sagot ng isang matanda. Siya si Mang Tonyo, isang pulubi. Simple ang kanyang damit. Luma ang tsinelas. Payat ang katawan. Pero kakaiba siya. Hindi lang siya nakaupo at naghihintay ng tulong. Naglilinis siya ng paligid. Tumutulong sa mga dumadaan. At kahit kaunti lang ang meron siya, marunong siyang ngumiti. "Pasensya na po kung maingay,"
sabi ni Mang Tonyo. Umiling si Don Rafael, hindi siya naiinis. Sa halip, may kakaiba siyang naramdaman, isang munting init sa gitna ng kanyang malamig na mundo. Simula noon, araw-araw nang bumibisita si Mang Tonyo. Dumarating siya sa umaga, may dalang simpleng kwento. Minsan tungkol sa mga taong natulungan niya, minsan tungkol sa maliit na bagay na nagpasaya sa kanya. Tahimik na nakikinig si Don Rafael. Hindi siya sanay sa ganitong usapan. "Salamat po sa tinapay kahapon," masayang sabi ni Mang Tonyo isang araw. Nagulat si Don Rafael. Para sa kanya, maliit lang iyon. Pero para kay Mang Tonyo, malaking bagay na. "Paano ka nagiging masaya?" tanong niya. "Wala ka namang pera." Ngumiti si Mang Tonyo. Hindi po lahat ng yaman ay nakikita ng mata. Natahimik si Don Rafael. Sa buong buhay niya, pera lang ang kanyang hinabol. Pero ang taong kaharap niya, walang-wala, pero puno ng saya. Doon nagsimulang magbago ang kanyang pagtingin sa mundo. At sa unang pagkakataon, gusto niyang matuto. Unti-unting nagbago si Don Rafael. Hindi ito biglaan. Dahan-dahan, parang liwanag na pumapasok sa isang madilim na silid. Nagsimula siya sa pakikinig. Araw-araw, hinihintay niya ang pagdating ni Mang Tonyo. Pinapakinggan niya ang mga kwento nito, mga simpleng bagay na dati wala sa kanyang mundo. Natuto siyang magpasalamat sa pagkain, sa presensya ng iba, sa bawat araw na lumilipas. At kahit hindi na siya nakakakita, natuto siyang magbigay. Pinabuksan niya ang kanyang bahay. Pinapasok ang mga nangangailangan. Nagbigay siya ng pagkain, tulong, oras. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi na pera ang laman ng kanyang isip, kundi kabutihan. At sa bawat pagtulong niya, may init siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Isang saya na tahimik, pero totoo. Isang saya na ngayon lang niya naranasan. Isang hapon, magkatabi sina Don Rafael at Mang Tonyo sa labas ng bahay. Tahimik ang paligid. May mahinang hangin, payapa ang sandali. Matagal bago nagsalita si Don Rafael. "Bulag ako," sabi niya ng dahan-dahan. Pero ngayon ko lang nakita ang tunay na yaman. Natahimik si Mang Tonyo. Hindi siya nagsalita agad. Parang alam na niya ang ibig sabihin nito. Dati, akala ko pera lang ang mahalaga. Akala ko iyon ang magpapasaya sa akin. Huminga siya ng malalim. Pero mali pala ako. Hindi bahay, hindi negosyo, hindi pera, kundi kabutihan, pasasalamat, at pagmamahal sa kapwa. Ngumiti si Mang Tonyo. "At nakita niyo po yun," sagot niya. Sa sandaling iyon, hindi mahalaga kung ano ang nawala kay Don Rafael. Dahil nahanap na niya ang mas mahalaga, ang tunay na yaman ng buhay. Hindi na bumalik ang paningin ni Don Rafael, pero nagbago ang kanyang buhay. Ang kanyang bahay na dati tahimik, ngayon ay puno ng tao. May mga batang tumatawa, may mga taong tinutulungan, may mga pusong umaasa. Hindi na siya nag-iisa. Kasama si Mang Tonyo, araw-araw silang nagbibigay ng tulong sa iba. Pagkain, oras, kabutihan. Hindi na siya ang dating mayamang walang pakialam. Ngayon, isa na siyang taong may malasakit. At kahit madilim ang kanyang mundo, punong-puno naman ito ng liwanag sa kanyang puso. Doon niya naunawaan ang aral ng kanyang buhay. Hindi lahat ng mahalaga ay nakikita ng mata. Minsan, kailangan nating mawalan para makita ang tunay na halaga ng buhay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kabutihang ibinibigay natin sa iba. At sa wakas, natagpuan ni Don Rafael ang kayamanang hindi kailanman mawawala. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.